Hindi lang Saba, kundi bias pa. Ito si Laila Saba de Lima, mga kababayan. Dahil akalain nyo. Siya na nga ang nagsampa ng impeachment case laban kay VP Sara. 2 beses pa ha. 2 beses pa siya nagsampa. Tapos, andun din siya sa Committee on Justice, mga kababayan, para pagdesisyonan ito. Siya rin ang huhukom sa impeachment na isinampa niya, mga kababayan, laban kay VP Sara Duterte. Kaya sabi ni Atty. Torion, mga kababayan, wala man lang delikadeza eto si Saba. Hindi man lang siya nag-inhibit, mga kababayan, gayong andun siya eh. Isa siya, mga kababayan, sa boboto sa sufficiency in form and substance, pati na rin in grounds. Sa kasong isinampa niya, mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Meron na rin yata silang parang mga pahayag na gusto na talaga nilang i-impeach. Kumpleto na daw sila, mga kababayan eh. Nagbilang-bilang na sila. Kumpleto na kami sa 105. More than 105. Ang boboto daw na ipa-impeach si VP Sara Duterte, mga kababayan. No, yung mismong komite, ang pangalawang pangulo, tapos meron pang statement yung isa sa mga leader ng komite na kumpiyansa siya na enough yung boto para ma-impeach sa kabuuan ng Enough na daw ang boto para ma-impeach si VP Sara Duterte. Hindi tayo nagtataka dyan, mga kababayan, dahil sa Committee on Justice pa lang, 54 na. Kamara ang pangalawang pangulo, pero bakit pa pinapatagal? Kaya nga eh. Meron pa nga question Exactly. dyan eh. Yung iba dyan, like for example, si Congresswoman Laila Dilima, I respect Saba de Lima. her kaibigan kami na Wala kami respect dyan kay Saba. nagka-deal kami niyan in the past, no? No deal kami kay sa Saba. Maguindanao Massacre, no? Ang problema kasi niyan, Ang problema isa kay siya Saba. sa mga endorser sa second and third complaint. Oo nga, no? 2 beses, mga kababayan, no? Yun nga ang pinagtataka natin ng kababayan Aida. Di ba endorser sila? Tapos itong makabayan black, mga kababayan din? Bakit kasali sila sa botohan sa Committee on Justice, mga kababayan? Mayroon ng bias dyan, di ba? May mga iba ding mga congressman dyan na mga endorser din ng mga impeachment complaints. Silang ni Wick Bakit Percival. nandun sila sa Committee on Justice? Supposedly, delicadeza would have required them to inhibit Talaga. si iba Dapat yung pina-inhibit. role kasi ng Committee on Justice eh. Constitutional filter yan eh. Sila yung sila yung sasala ng sila yung sasala ng complaint kung may Wala na talaga itong sufficient mga informant, buayang sufficiency ito, and mga substance kababayan. ba yun? Oo, kung may probable cause pa. Paano ka maka-objectively determine? Objectively determine kung may sufficiency in form, sufficiency in substance, kung may probable cause ba? Na ikaw man yung Sampa. endorse ng complaint. Endorse. Bias ka. Kung bias ka, di dapat wala ka. Sasabi ka sana, I would have to make a disclosure. I was the congresswoman who endorsed the third complaint. So for purposes of the discussion, I would voluntarily recuse myself from participating in the discussion so that the discussion, Hindi makakapal ang kanilang mukha eh. and all proceedings would not be tainted by bias. Yun sana ang dapat ginawa. Oo. Yung mga Walang mga delikadesa, kakapal ng pagmumukha. endorser pa, mga pinakamaingay, which again, to my humble mind, is another ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yung may Ayan na naman, ang daming gusot, mga kababayan, sa Korte Suprema nito. may mga pronouncement pa sila that we have the numbers. We have the numbers. So, Pleto na imagine daw. that. Maliban sa numbers, attorney, meron pang pahayag na meron din silang mga ebidensya. Pero bakit kailangan pang patagalin kung may Meron doon silang ebidensya, tapos bakit nagpapasampina pa? Tapos yung ebidensya nila, mga kababayan, kulang sa ultimate truth. Walang when, where, when, or how. ebidensya naman? Precisely. Ang trabaho kasi ng Committee on Justice, no? Let me remind them, is yan sila eh. They are supposed to evaluate a complaint. Their job is to evaluate the complaint, not manufacture one. Oh, yan ang problema dito. Nagmamanufacture na sila. Mamanufacture! The issuance of the subpoenas para kung may makuha sila doon, idagdag nila. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede kasi, yun. You are now acting like the investigator of the complainant. It should not be the one, which should not be the case because Ano na naman yan? Sabit na naman sila, mga kababayan. they are the gatekeepers. They are not the evidence seekers. Yun ang aking tingin dyan. Opo.
Dito naman tayo sa naging reaksyon ni Congressman Terry Ridon. Aray, ayan na namang si Koke yan. Sinasabing, quote-unquote, wala daw kayong legal personality. Sabi pa niya rito, Anong wala legal personality? Hindi ba sila mga Pilipino? their claim of taxpayer status as basis for standing Bakit? Gumagawa-gawa naman ng mga kababayan si Ridon ng kanyang rules. is misplaced. Taxpayer suits are recognized only in cases involving the illegal disbursement of public funds. No such disbursement is involved in impeachment proceedings. Sabi pa niya rito, this petition is a clear diversionary tactic Diversionary tactic. Sila pa ang diversionary tactic? Yan nga impeachment ni Sara ang diversionary tactic ninyo sa Sa flood control? Koke? Ay nakong mga kapal ng mukhang koke trying na to kababayan. deflect from the impeachment proceedings now underway against the Vice President. Sabi pa niya, the petition will not stop the resolve of the House Committee on Justice to exact accountability for serious allegation against her, including the misuse of confidential funds, issuance of Ay death nako! threats, at Walang and so on and so katapusang forth. confidential Sabi pa niya fund. rito, tinatanggi rin niya na this is not a fishing expedition. Oh, ano yan? Space expedition. Dahil mas matindi sa fishing mga kababayan. We have is an impeachable official who continues to evade accountability. Wow, evade pa ang... Ay, nakong koke. Punyeta talaga yan si Ridon, mga kababayan. Nung yang parang unano, no? Parang unano ba yan, mga kababayan? Konti na lang kulang. Unano na talaga. Well, in the first place, no, a taxpayer suit, no, to counter him, to counter his argument, the mere holding of the committee hearings involves disbursement of public funds. Yes. Oh, Why? yan. Because they are, what you call this, paid stipends there. And as a matter of fact, the mere, their operations, daily operations would involve the Money. Taxpayers' expenditure of money. public funds. So therefore, the taxpayer has the requisite legal personality to question that. Granting for the sake of argument that such may not involve the disbursement of public funds. Note that the question here involved is a case of transcendental importance. Now, the Supreme Court in so many cases have decided that if a question is of transcendental importance, then taxpayer suits may be allowed. So Transcendental importance ito, mga kababayan dahil ang resulta nito yung kung maipapa-impeach si Sara madideprive tayo sa the next president natin, mga kababayan. Totally different future ang mangyayari sa atin kung hindi matutuloy si VP Inday sa pagtakbo sa pagkapangulo. that it can properly, the Supreme Court can properly inform its symbolic function. One of the functions of the Supreme Court, one of the many functions of the Supreme Court is its symbolic function, and that is to guide future actions so that the people can be properly guided as to how to deal with impeachment cases in the years to come. And that is why in The many years to cases come. already decided by the Supreme Court, legal standing has been decided with flexibility. So kaya nga noon ngang sa first impeachment complaint ni VP Sara, I also filed a case, Torion versus House of Representatives. It was allowed simply because according to the Supreme Court, the case is a matter of transcendental importance. So, yung argument na yan, baka makalusot tayo. But of course, I do believe that that is still within the discretion of the Supreme Court. If I will be allowed or the other petitioners would be allowed. Bakit nakikialam si Ridon, mga kababayan, dyan sa Supreme Court? Pati yan, pinapakialaman nila ang talaga, mga kababayan, napaka-bully itong mga visit, no? Kala mo kung sinong mga nako. To continue or to have that petition be considered on the merits by the Supreme Court. Opo. Sumatotal po, dito po sa mga pahayag ng Sumatotal. mga miyembro ng House Committee on Justice, iba po yung kanilang mga sinasabi, kumpiyansa sila sa kanilang mga sinasabi, pero iba yung kanilang ginagawa kasi parang pinapahaba pa nila kahit na kumpiyansa sila na may ginawang masama. Naghahanap pa sila
ang simpleng pagkakaintindi kasi ng mga ordinaryong Juan de la Cruz attorney, nagdeklara ka na ng sufficiency, form, substance at grounds. Tapos kaliwat kanan ng mga interviews na kumpiyansa kayo na talagang may nagawang kamalian ang pangalawang Kumpiyansa pa. pangulo. Pero iba yung ginagawa, pinapahaba pa. So ito ngayon, yung Parang wala pang parang naghahanap pa ng ebidensya ang mga animal. question din, attorney. Yes, yes. Alam mo, ang ibig lamang sabihin, parang nakuryente sila doon sa aking petisyon. Parang- Kuryente, parang Didi. nagpanik. Oo. Panik pa more. Kasi alam nila na meron silang sitpiat kung sa Mm. Bisaya pa. Oo. Mayroon sila Mali. pagkakamali. Ano yung sitpiat? Oo, meron silang mali. Oo. Mm. Kasi ang Kaya nagpanik. pinaka-start talaga na mali doon ay yung standard under Committee Resolution 111 na ginamit nilang basihanan in dismissing the impeachment complaint of President Marcos. Basahin mo yung resolution doon. Sabi nila, there are no ultimate facts that would constitute as an impeachable crime in the complaint filed. O, tapos, there was no sufficient evidence daw, etc. etc. Yung standard na ginamit nila doon kay Presidente Marcos, dapat same standard dito kay VP Sara Duterte. Pero nga akong Ano sila kaibigan na nandun sa kanyang Facebook account, kasama kami dun sa isang kaso. Mm. Sabi niya, ultimate facts may not necessarily involve all the necessary facts, all the perfection of a complaint because such may be remedied during trial proper. Ganun ba? O bakit yung kay Marcos, defective daw yung complaint, dinismiss nila Wala, agad? double standard. Oo. Bakit dito hindi nila in-apply yun? O granting for the sake of argument na meron na ngang sufficient facts, meron ng sufficiency in substance, may probable cause na. Bakit pa kayo mini trial? Bakit pa kayo mga hanap ng mga ebidensya kung Nangangalap na pala ang kaso, no? Ang ibig sabihin yan, meron kayong ibang pakay. Yung ibang pakay ay hindi na naaayon kasi sa ating 1987 Constitution nang abuso kayo. Kaya nang abuso kayo, kami naman ng mga Typical. abogado, Attorney Torion, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney JB Hinlo, si Attorney Raul Lambino, no? Raul. Iba pang mga abogado, si Attorney Martin Delgra, no? Dudulog kami sa Korte Suprema kasi hindi na ninyo ginagawa kung ano ang dapat na gagawin sa impeachment complaint. Kaya kailangan kaming mag-file ng kaso sa Korte Suprema. Dahil ito sa katangahan ninyo, dahil ito sa mga maling mga ginawa ninyo. dahil sa Kaya kami katangahan tumulong ninyo. sa Korte Suprema. Kaya huwag niyo kaming sisihin. Sisihin ninyo mga sarili ninyo. Bago rin kayo nagpetisyon, nakausap ko rin yung defense team, no, ang tagapagsalita ng defense team ng Katangahan pangalawang nila, no? pangulo, at kabilang din yan sa natanong ko. Bago pa man kayo nagpasaklolo na sa Korte Suprema, kung magpapasaklolo din sila, kabilang yan sa kanilang mga steps, no, kasi meron din siyang argumento doon na kung magpapatuloy yung hearing, ang problema dyan, kayo lang magtatanong, hindi kami makapag-cross-examine doon sa kanilang mga check talaga, no. So, iwanan lang po natin yung issue na yun, attorney. Dito lang tayo sa pangalawa at huling topic lang po kasi marami pong kinote po kayo sa inyo pong post kahapon na tandem na Sara Baste. Duterte, Sara Baste, tandem. 2028 for sure. Ang daming mga kababayan parang hinimatay. Na maraming mga humugot doon. Ito ba ay personal na opinion or kagustuhan or may ano ba dito ang PDP Laban? Kasi kayo rin po ay kabilang sa PDP Laban. Ano po yung dahilan din, attorney, bakit Sara Baste ang inyo pong na-post doon na umani rin po ng reaction mula sa public? Una po, klaruhin ko talaga. Personal ko lang po yun na opinion. Okay? Pero gusto namin din, Kung yan ang kinalaman. Kung yan ang gusto ni VP Sara, mga kababayan, all out support tayo para sagarin na natin ang ating paghiganti. PDP Laban yan. Wala pong kinalaman yung ibang tao.
Sagad-sagarin na natin ang ating paghihiganti mga kababayan. Kung gusto ni Sara Duterte, go! Why not, Coconut? No? Nirerespeto ko po si Senator Rodante Marcoleta, no? Nirerespeto ko po si Kung gusto ni, mga kababayan, kung yan ang gusto ni VP Sara, go! Senator Cayetano. Nirerespeto ko na grabe yung aking brother in faith, si Senator Robin Padilla. Nirerespeto ko ang number 1 senator, si Senator Bongo at iba pang vice presidentials. Pero yung personal na opinion, pag-weigh ko kasi, ang tingin ko kasi, si Senator Rodante Marcoleta is a very good candidate for VP. Pero nung nakita ko yung mga sessions doon sa Senado, napakasayang kung Oo nga, no, kung wala iiwanan na, no? doon. Siya yung isa sa mga Iiwanan. vanguards natin doon. Pareho din kay Senator Cayetano. Kinakailangan natin sila doon, no? So, kinakailangan natin sila doon. Pero paano ang Davao City? Maiiwan ni Basti. Kaya dapat Mahal na mahal, mga kababayan, ng mga Duterte ang Davao. Willing pa nilang iwan ang nasyonal, mga kababayan, kaysa sa iwan nila ang Davao. Dahil tahanan nila yan, mga kababayan. Sa tingin natin, hindi iiwan din ni Basti, mga kababayan. doon sila sa Senado because they are really fitted to be senators, no? Wala na tayong tagapagtanggol, wala na tayong mga debatista kung walain mo doon si Senator Marcoleta at saka si Senator Cayetano. Napakagaling nila na mga abogado kaya kinakailangan natin sila sa Senado. Si Senator Robin Padilla, no? Napakabagay sana na maging vice presidente. Pero kung walain mo siya sa Senado, wala na kaming boses ng mga Muslim Pero sa Senado na lang si Robin. doon. Oo. At malaki yung puso niya. Siya yung may pinakamalaking puso na ating senador. So, kailangan natin din siya doon sa Senado. Si Senator Bongo naman, advocate for health, no? Nakikita natin na Pwede si mas Bongo. epektibo siya kung nandun pa rin siya sa Senado. At ang nakita ko kasi, to ensure continuity, no? Kailangan na sino ba ang makapagtaguyod doon sa mga programa ni Tatay Digong? Pinaka the best persons. Kung si Basti din kasi mga kababayan, siya na ang next. Tatlong presidente na Duterte, mga kababayan, no? Saya din yan. Pero pwede namang pwede namang magpresidente siya after kay Sara, mga kababayan, pero mayor lang siya sa bago yan. Hindi necessary vice president siya. Pero sayang din, mga kababayan, ang Davao maiiwan. Yung mga anak niya. So, yung para ma-ensure natin yung continuity, sa tingin ko lang, personal na opinion ko lamang yun, ay dapat yung kapatid niya, si Mayor Basti Duterte, na para maipatuloy natin yung mga programa ng mga Duterte. Kasi 6 years is too short for a very good president. Di bali kung Attorney Torion, kung hindi yan matutuloy tapos gusto talaga natin si Basti ang susunod, pwede naman galing siya pagka-mayor. At tulad ni Tatay Digong, galing pagka-mayor tapos diretso pagka-presidente. Mayroon ng mga kababayan, mayroon ng pondo si Basti, mga kababayan, na massive crowd. Too long for a very bad president. Kaya nga, let us learn from the lessons of the present presidency. Kung hindi nag-give in si BP Inday, siya sana ang presidente ngayon. Nag-give in. Hindi sana nakulong si Tatay Digong na, pero tapos na yan Trust siya doon kay Presidente Marcos. Anong nangyari sa atin? Nagkaletsi-letsi tayo. Maski nakaibigan sila masyado ni Ma'am, no offense man, kay Ma'am Amy Marcos, hindi rin makontrol ni Ma'am Amy Marcos yung kanyang kapatid. Bangag! Tingnan natin kung saan tayo ngayon. Halos nasa kangkungan na tayo ngayon. Nasa kangkungan na nga. Dinala tayo ni Marcos, mga kababayan, sa kangkungan. Opo. Di natin na mahirap. Kung ang vice presidente si Basti, hindi talaga niya tatraidorin yung kanyang kapatid. Di siguraduhin natin yung vice presidente natin hindi tatraidor sa ating presidente at may continuity yung policies. Kaya dyan, nag-post ako. Sana hindi magalit yung ating mga kaibigan ng mga senador. Okay lang yan. Opinion ko lamang po yun. Pwede po ako magkamali. Opo. Attorney, ang common na critic din yan, possible, is yung kagaya ng kanilang pag-question sa kakayanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At syempre, alam mo naman, na sasabihin nila, galing lang yan sa LGU, lokal na pamahalaan. Anong kakayanan yan?
na maging presidente, hindi yan naging Bahala na sila. Kaunti lang naman lang sila eh. Yun, the same people din niya, kababayan na nang mamaliit kay Tatay Digong. Oh, anong nangyari? Wala din. Wala rin sila national, nagawa. Figure. Kasi sa mahabang panahon po, attorney, yung mga nagiging presidente po natin, nagiging, kumbaga, ang ano nila is national figure talaga sila sa mga national agency or naging mga senador, pero na-break lang yan yata sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, na though siya ay galing sa lokal, no, sa isang lokal na pamahalaan sa Mindanao, sumikat naman siya at naging national figure din. Nakilala din siya dahil sa style ng pamumuno. Ano po yung magiging ano nyo po dyan? Tingin nyo po na bakit karapat dapat silang unang itong dalawa, Vice President Sara and si Mayor Baste? Well, insofar as Vice President Sara Duterte, I think there is no issue anymore about her competence, no? Kasi nakadaan siya mayor for a long time, no? As as a local chief executive of Davao City, and she has proven herself as an excellent local official. Excellent. And she has already trained herself also for a national office, being a vice president, no? And she has seen the terrain already, and she has studied the laws, and she has likewise studied the policies, and she can really be a very good and effective president for our country. Insofar as Mayor Baste Duterte is concerned, he has likewise proven himself as a competent local official. Naging vice mayor siya, naging mayor siya, and ngayon, fitted talaga siya na magiging vice president in order to prepare him for the presidency after 6 years, no? Kaya nga meron siyang magiging role din diyan, no? I'm sure kung pipiliin siya ni Vice President Sara, alam ko po na may nalapitan na si Vice President Sara Duterte. I acknowledge that. Pero vinoice out ko lang yung opinion para naman na malaya naman, this is a democratic country. Baka makita din yung perspective na pinipresent ko ngayon about. So actually, agree kami dyan. Provided dapat si Baste ang susunod. Pwede na, nandyan pa naman pala si Pulong, mga kababayan, para sa Davao. The need for continuity and the need to ensure that we are free from any betrayal. We are free from any courses of action that may defeat the purpose of continuity of policies. Kaya nga, who knows, no? Baka makita yan na perspective na yan na ultimately it can be good for our country, no? So that there is really continuity of policies, then baka masunod yan. Pero kung hindi, at least nakapagsabi ako kung ano yung opinion ko. Hindi naman ako nagsasabi na ito na Wala naman nagagalit sa'yo eh. Ang nagagalit sa'yo yung mga mga anti-Duterte. Dahil, bakit Duterte? natin. Sinuggest ko lang yan, note ko lang yan, kasi sa tingin ko, ito po yung nakakabuti sa ating bansa. Wala tayong continuity of policies. Sayang masyado yung na simulan ni Tatay Digong, yung build program. Oo nga, natin, no? Sinira ni Bangag, mga kababayan, ang build ni Tatay Digong. Pinalitan niya ng build better more, tapos insert sa BBM. Bumangag pala. Nagkaroon pa tayo ng pandemic, pero nakaya natin yung pandemic dahil sa kanyang strong leadership. Build, Tayo ngayon, bangag. Nagyera na doon sa Middle East. Ang pinag-uusapan natin ay impeachment process pa rin, no? Kung panahon ito ni Tatay Digong, he would have put a stop to this. 'Di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, there was a move also to have Vice President Robredo to be impeached. Sabi ni Tatay Digong, pinigilan ni Tatay Digong. Yung mga kalokohan na nyo yan. We should concentrate in the development of our country. O anong ginawa ng mga congressmen? Di nag-stop sila because there was strong leadership. Sa panahon ngayon, Opo. hindi natin pag-usapan. Attorney, maliban doon sa napupusuan po ninyo na forecast or tandem po na Sara Baste, Duterte. meron din po kayong kalakip doon sa inyong post. Kaugnay nga naman po dito po sa
magiging election po natin na parang sumatotal gusto nyo ng hybrid. Maaari nyo bang ipaliwanag lalo na sabi po ninyo dito dapat na ma-implement yung Section 31 ng RA Republic Act 9369. Yes, dapat kasi maski gaano kalakas ng mga Duterte po, gaano kalakas po ng mga I will just stop this. Okay. Yes. Okay. Ano Andito daw? kasi ako sa hotel kasi natutulog na yung mga anak ko. Dito ako sa lobby. So, maski gaano kalakas, we have to protect our votes. And that is why I am urging the people to also join my cause. Our cause, supposedly. And that is to have Section 31 of Republic Act 9369 implemented. Yung hybrid, yung manual counting in the precinct level. Kung anong resulta, pwede na electronic pero kailangan talaga na imano-mano basahin yung mga boto kada balota. Kaya para yung mga watchers, nakikita nila kung ano talaga yung binoto ng mga tao at may data tayo kada presinto para yung data natin kada presinto, ma-marshal natin, malalaman natin kung tama ba yung na-transmit doon sa Municipal Board of Canvassers at meron din tayong data kung i-determine natin kung tama ba yung na-transmit doon sa Provincial Board of Canvassers. Kaya para hindi na tayo madaya. Kaya kinakailangan na ma-implementa talaga yan para maprotektahan natin ang boto. Siguro ako, Opo. napakarami po ng mga Duterte supporters. Pero Napakarami. hindi tayo sigurado sa magiging resulta kung hindi ma-implement yung Section 31 of Republic Act 9369. Kumelek na naman Opo. yan So, eh. kaya- George Hindi Garcia. na kailangan po, attorney, sa tingin nyo, ng panibagong batas or pag-amyenda sa batas para mangyari yung hybrid na klase po ng sistema sa election? Well, to my mind, mere implementation of Section 31 is enough. But, kung merong magpasa ng batas to really make it clear na dapat ito talaga ang i-follow, then why not? No? Na meron tayong batas na isasabi talaga that there should be manual counting in the precinct level. We should implement the provisions also of Section Republic Act 7166, Republic Act 6646, and even the Omnibus Election Code. Nandyan yung manual counting in the precinct level. So, kaya nga, kung kinakailangan ng bagong batas, why not? Pero, to my mind, there is already a law, and that is Section 31 of 9369. We simply have to implement it, and we should convince the Commission on Elections to issue the necessary COMELEC resolution for the implementation of Republic Act 9369, Section 31. Attorney, daghang salamat sa inyong Maraming salamat. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post comments below.